nag-deny siya na wala siyang insertion. Sabi niya amendment. O sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, eh, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Aba, imposible naman. Lalo na pat may party list siya. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading, kita nyo dyan sa House of Reps. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito, na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya huwag po din ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty under the administration of Bongbong Marcos. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas? Well, obviously this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman, ganun din naman nangyari nung first na try. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no
you know, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari niyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral. At marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion. Halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM eh. At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization. At that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program, ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung mga, dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun eh. 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal eh. May mga contractor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos silang mapasa doon sa House of Reps ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din eh. Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may ano din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman eh. Wag na wag mo